Magandang gabi po sa bawat isa. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Nasaan man kayo sa oras na ito, tayo po ay magsigalak, tayo po ay magpuri, tayo po ay sumamba sa ating Diyos na dakila sa lahat. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Lord, tonight, we expect nothing, O God, but to feel, O God, your presence, your anointing presence in our midst. Panginoon, inaasam po ng puso namin na muli sa gabing ito, katagpuin mo ang laman ng aming pong puso't isipan. Patuloy mo kaming pagharian sa gabing ito, Panginoon. Hallelujah. Nanunumbalik sa iyong paglinga, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katuwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Nanunumbalik, nanunumbalik sa iyong paglinga, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katuwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, maghari ka, maghari ka, Panginoon Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoon Jesus, maghari. Sabihin mo sa Panginoon, maghari ka, maghari ka, maghari ka, Panginoon Jesus, maghari ka. Sa puso ko, Panginoon Jesus, maghari. Make it personal, maghari ka, maghari ka, maghari ka, Panginoon. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoon, tanggapin mo ang aming luwalhaling pagsamba para lamang, Panginoon, sa iyo sa pinakamatamis na pangalan ni Jesus. Hallelujah! Amen! Amen! Hallelujah! Let's
This love, this love is not a love of me. This love, this love. Yeah! Your love is over me, flooding over me. The night is closer, the night is lifted. Heaven over me, flooding over me. I can't contain it. My cup's overflows. My cup's overflows. Praise the Lord, praise the Lord, with all my heart. Praise Him, for He has done great things. His banner over me. His love, His love. His banner over me. His love, His love. Come on, let's raise a hand. Praise Him, for He has done great things. His banner over me. His love, His love. His banner over me. His love, His love. His banner over me. His love, His love. Lift up your hands and worship the King of Kings, the Lord of Lords. Hallelujah! Yes! We feel your love, oh God. We feel your touch, oh God. Lord, marapat lamang na maramdaman mo sa gabing ito kung paano ka po namin iniibig, kung paano ka namin minamahal. At yun po, Panginoon, ang gusto po namin maramdaman mo sa gabing ito. For you are good. Hindi mo kami iniwan, Panginoon. Hindi mo kami pinabayaan. Kaya, Diyos, tanggapin mo ang pinakamainam na handog po namin sa gabing ito. Hallelujah. Awitan ka, ang pinakananais ko.
close our eyes and bow our head. Hallelujah, Father. Hallelujah, hallelujah. Aming Diyos na banal na nasa langit, patuloy po kaming humihingi po ng tawad sa lahat po na aming nagawang kasalanan. Sinadya, inisip sa nalita, patawarin niyo po kami. Maging sa bawat pagkukulang po na amin nagagawa, Panginoon, patawad. Lord, kumilos po kayo sa aming upper room, Panginoon, sa gabing ito. Gawin niyo nga po itong makapangyarihan na kumukurot, Panginoon, sa puso ng bawat individual. May you continue, Lord God, to anoint the lips of our pastor. Itago niyo po siya sa krus ng Kalbaryo. Hayaan niyo po, Lord God, na maipahayag ng kanyang labi ang bawat revelasyon, Panginoon, na nagmumula nga po sa puso mo sa iyong salita, Panginoon, in the name of Jesus. Manalaytay nga po, Panginoon, sa aming mga puso ang bawat salita, Panginoon, na nagmumula sa iyo. May it strike us, Father, deep to our soul, Lord God, in the name of Jesus. Lord, I pray na kumilos ka po, Panginoon, at i-touch ang bawat tahanan na ikaw, Panginoon, ay maluwag na makapasok, Panginoon, sa bawat individual, Panginoon, ng aming pamilya. Ikaw, Panginoon, ay kilalaning bilang Diyos sa tagapagligtas ng aming mga buhay. Sa pangalan ni Cristo Jesus, sa pangalan ni Cristo Jesus, mula Luzon, Visayas at Mindanao, at sa lahat po, Panginoon, ng tao na makakapakinig, Panginoon, ng iyong mananasalita sa pamamagitan ng upper room po na ito. Lord, continue to move upon their lives. Ikaw po, Panginoon, magpakilala sa kanila in your personal way, Father, in the name of Jesus, in the name of Jesus. And Lord, I pray po na be the programmer, Father, ng upper room na ito. Ikaw nga po, Panginoon, ang maitaas lamang sa aming gawain, Panginoon, sa gabing ito, in the name of Jesus. Marami nga pong pamilya, marami nga pong kaibigan, mga katrabaho ang ma-invite, Father, sa upper room na ito in the name of Jesus. In the name of Jesus. I pray also, Father, na kayo po ang magbigay ng magandang daloy ng kuryente at magandang daloy, Panginoon, ng connection ng internet ng bawat isa in the name of Jesus. In the name of Jesus. Marami nga pong maabot na puso, Panginoon, na luhaan. Maraming maabot, Panginoon, ng mga nawawala na pag-asa. Makita nga po nila ang kadakilaan mo. Makita nga po nila on how powerful you are, Lord, in their lives. In the name of Jesus. Makita po, Panginoon, nila ang dakilang pag-ibig mo, Panginoon, na nagmuumapaw para sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon. And sa iyo nga po lahat, Panginoon, ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Cristo Jesus. Amen and Amen. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupurit dinadakila namin minsan pa ang iyong banal na pangalan. Panginoong Diyos, sa oras na ito, kami po'y nagkakaisang ipanalangin ang aming pinakamamahal na Bishop Brother Eddie Villanueva, kung saan, Panginoong Diyos, ay ginamit mo siya upang maraming tao makakilala sa iyo. Kaya naman, Ama, bilang pagbabalik, kaluguran sa iyong banal na harapan, nagkakaisa kami, Panginoong Diyos, na dinggin mo ang aming panalangin para sa Kanya. Dalangin po namin, Panginoon, una't higit, ang Kanyang kalusugan ay patuloy na ingatan mo. Pakabalutan mo ng iyong mga pangyarihang dugo ang kanyang physical body upang nang sa gayon ay magampanan niya ng maayos, Panginoong Diyos, at ng may kapangyarihang puspos na taglay na galing sa inyo, Panginoon, ang lahat ng mga gawa ng kanyang kamay. Pagpalain mo po at ibang anointing, Panginoong Diyos, ang patuloy na ibuhos mo, Panginoong Diyos, sa lahat ng kanyang mga gawa. Kalugdan mo ang lahat ng ito at naway ito'y patuloy na naayon sa iyong kalooban, Panginoong Diyos. Dalangin din po namin na patuloy na ipagkaloob mo ang karunungan na kung saan ay kung paano niya magiging lalo pang mapamahalaan, Panginoong Diyos, ang Jesus is Lord Church worldwide. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na patuloy na ikaw ang mangusap at kumilos sa kanyang buhay at magkaroon ng anointing power
sa kanyang mga salita, Panginoong Diyos, na ipinapahayag patungkol sa iyo at maraming tao ang gagaling, Panginoon, maraming tao ang makakakilala sa iyo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Patuloy na gamitin mo ang Villanueva family, Panginoong Diyos, para lalo pang maraming makakilala sa iyong harian, Panginoong Diyos, dito sa lupa at magkaroon ng tamang preparation, Panginoong Diyos, ang bawat isa hanggang sa iyong pagbabalik. Ang bawat spiritual body ng bawat isa sa amin ay ganap na maiayos at nasa kalooban mo, Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng iyong anak na ito. Minsan pa, Ama, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat sa buong Villanueva family. Kayo po ang tunay na kumilos at pumagitna sa buhay ng pamilyang ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Father in heaven, patuloy nga po kaming nagpapasalamat sa iyo. Dumudulog, Father God, sa mga oras na to at tinataas ang aming mga pastor na patuloy mong ginagamit sa iyong ministeryo. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na matapat, ikaw ang Diyos na dakila. Father God, we pray for the anointing for our pastors, na every time, Father God, that they will stand in the pulpit, Lord, let your power, your manifest power be with them in the name of Jesus. Salamat, Panginoon, sa kanilang buhay na patuloy mo silang ginagamit mightily sa iyong ministry, Lord God. At patuloy, Panginoon, let the heart of a being pastor, Lord God, a true sower, messenger, O God, of your word, Lord, dalhin ng aming mga pastor, maging isang katangian ng aming mga pastor. As they continue to preach thy word, let the truth revealed, O God, in the name of Jesus. Ganon din, Panginoon, sa mga workers, leaders, na patuloy mong ginagamit sa iyong ubasan. Patuloy, Panginoon, na pagpalain mo ang mga leaders na to, O God, workers na voluntaryo, Panginoon, na pinapagamit ang kanilang buhay para sa iyong ministeryo. Pagpalain mo ang kanilang mga pamilya, O God, in the name of Jesus. Maging, Father God, ang aming mga people titers, ang supporter ng iyong ministry. Salamat dahil meron kang mga taong ginagamit upang mapalawig ang iyong ministeryo, O God, sa bawat sulok, bawat panig ng Pilipinas, ng daigdig, O God. Salamat, Panginoon, sa mga taong ito na matapat mong ginagamit. Lord, matapat silang naglilingkod, nagbabalik ng kanilang mga kaloob sa iyo, O God. At ang dalangin ko, Father God, na patuloy mong ibalik ito sa kanila ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala, O God. Sa anumang paraan, kayang-kaya mong ibalik ang mga pagpapala na to. Let the strength, wisdom, knowledge, O God, provisions be upon them, O God, in the name of Jesus. And Panginoon, salamat po marami. Patuloy mong pagpalain, Lord God, ang aming pastors, ang aming workers, leaders, O God, titers, supporters, O God. Extend mo ang blessing sa kanilang pamilya, O God, in the name of Jesus. Cover them with your most precious blood, that no plans of enemies shall prosper against them, O God. Panginoon, salamat po ng marami. Minsan pa sa iyo ang lahat ng kapurihan, pagkain karangalan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tungkol nga po sa tatlong mahalagang sangay ng ating gobyerno, ito po ay dinudulog ko sa pangalan ng ating Diyos na buhay. Una nga po ang ating pong Executive Department na pinangunahan po ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa po ng kanyang buong gabinete. Lord, patuloy kong dalangin ang pagluhog na hinihiling ko po ang pangunguna mo sa aming pong mahal na Pangulo, sa buhay po ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na patuloy mo siyang samahan, pangunahan, Panginoon, sa lahat po ng kanyang gawa. Ikaw ang patuloy na mamuna, ikaw ang patuloy na magbigay sa kanyang wisdom and knowledge, na patuloy mo nga pong bigyan ng kalakasan pisikal, Lord.
Una higit sa lahat, makilala ka niya, tanggapin ka niya bilang Diyos, Panginoon, at tagapagligtas ng kanyang buhay. At ikaw, Panginoon, nang maging gabay niya sa lahat ng mga desisyon, sa lahat ng mga gawain niya doon po sa kanyang kinalalagyang opisina sa Malacanang. Maraming salamat sa kanyang buhay, mga sampu ng kanyang gabinete na pagkaisahin mo nga po ang lahat ng kanyang nasasakupan upang ang iyong agenda, Panginoon, ang patuloy na mahayag mauna sa kanilang mga buhay. Ganun din, Panginoon. Pangalawa pong pinapanalangin ko po, Panginoon, ang aming legislative government, Panginoon, sa sangay po ng Senado at ng Kongreso, Lord, na ito nga po ang nagsususog, Panginoon, naghahain, nagpapanukala ng mga batas na siya nga pong umiiral sa aming pong bansang Pilipinas. Ama, bigyan mo pang mga po ng bawat isa ng pangunguna sa kanila pong paghahain at pagluluhog ng mga batas na magiging maayos, magiging makatao, makabayan, higit sa lahat ay makadiyos. Bigyan mo po ng pagkakaisa ang bawat isa sa kanila. Una nga rin po ang tunay na pagkakilala at pagtanggap nila sa iyo, Panginoon, bilang kanilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay. Hallelujah. Hindi, Panginoon, ang ikatlong mahalagang sangay ng aming pong pamahalaan ay ang judiciary, Panginoon, sa buhay po ng mga judges, ng mga nanguna, ang pinangunahan na po ng Department of Justice. Maraming salamat sa kanilang buhay, Panginoon, na patuloy nga ikaw ang makita, patuloy na ikaw ang maluwalhati sa lahat ng mga desisyon na kailangan gaganapin. At patuloy nga, Panginoon, sa iyo tinatagupilin ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga pagdidesisyon at paggawa ng naayon sa iyong kalooban. Maraming salamat, Ama. Ito ang aking samang dalangin. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Father. Panginoon, nilalapit mo nga po sa iyo ang jail area 7 and 7A. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw nga po ang kumilos sa bawat area ang nasasakupan nito, ang bawat churches, Lord God, sa bawat area. Hayaan mo, ikaw nga po ang manguna sa bawat churches, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, na magpatuloy at patuloy lang po ang mga gawain, Lord God, sa bawat sakop na to, God. Hayaan mo, Panginoon, na hindi nga po tumigil, Panginoon, bagkos, Lord, na ikaw nga po gumawa ng paraan upang magpatuloy ang gawain, Lord God. At hayaan mo, Panginoon, sa bawat activity yung ginaganap, Lord God, sa bawat area nito, even in our virtual services. Ikaw nga po ang kumilos, ikaw nga po ang maranasan, Lord God. At hayaan mo, Panginoon, na maging powerful nga po ang bawat online and physical church services, Lord, ng bawat area ng to, God. Hayaan mo, Panginoon, na manguna ka nga po sa mga anak mo na sa bawat church, God. Lalo na sa nagli-lead, sa bawat pastors, Lord God, ng area 7 and 7A. Patuloy ka nga po kumilos, Lord, sa kanilang mga buhay. Alam mo ang nararanasan nila, alam mo ang pangangailangan nila. Ikaw nga po ang magbigay sa kanila ng bawat pangangailangan. Provide everything their needs, Lord God, in Jesus' name. In Jesus' name. Hayaan mo, Panginoon, sa bawat member nito, God. Hayaan mo, Panginoon, ang bawat member of Lord ng mga churches sa ikaw nga pong kumilos sa kanilang mga buhay. Paggalabin mo ang kanilang puso sa paglilingkod sa inyo. Hayaan mo, Panginoon, masaturate nga po namin ang 7A at area 7, no God. Hayaan mo, Panginoon, na ang lugar na to ay iaalay nga lang po namin sa iyo, O God. Lord, hayaan mo na makalat nga lang po namin sa bawat lugar na to ang iyong salita, Lord. Yan ang kaligtasan na bumula sa iyo, God, in the name of Jesus. Lord, prevent the life of all believers mo, Lord God, in area 7 and area 7A, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na ilayo mo nga po sila sa lahat ng kaplanong kaaway, and no rest back of the enemy, Lord, shall prosper upon their lives, Lord. Hayaan mo, Panginoon, maranasan nga po nila ang blessing after blessing, Lord God, sa kanilang mga buhay, Lord. Ang bawat pamilyang nire-represent nga po namin ay patuloy mong pagpalain, Lord God, at lukuban ng yung banal na dugo, God. At I know na meron ka nga pong gagawin, Lord God, na
kamanghamanghang bagay, Lord God, sa Area 7 at 7A, Lord. At hayaan mo, Panginoon, makalat ka lang po sa lugar na ito ang iyong salita, O God. Maraming po salamat, Lord God, and we entrust to you everything, Lord God. Sa iyo ang papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. God is good. All the time, God is good. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa, maging sa mga masugid na taga-subaybay ng ating online prayer gathering every Friday, alas 8 po ng gabi, dito po sa Facebook page ng GIL Nag-Isang Nayon. Kumusta po kayong lahat? Naway nasa mabuti po tayong kalalagayan. Stay safe, stay blessed. Ako po excited ngayong pong gabi na magbahagi na naman ng isang makabuluhang antas ng ating pananampalataya, ang salita ng Diyos. Ayan niyo po, nabasahin ko po ang sinasabi po ng John 16, verse 33. Sabi dito, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Sabi po ng mabuting balita, magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ito po yung climax po ng upper room ng ating Panginoon at ang kanyang mga disciples. Kaya ngayon pong gabi ay pinamagatan ko po itong ating pag-aralan na a life transformed by trouble. Life transformed by trouble. Alam po ninyo, naniniwala po ba kayo na ang mga problema, mga pagkabahala, suliranin at kapighatian ay makapagbabago ng buhay ng isang tao? Ang mga problema po ba at mga kapighatian ay makapagbabago ng buhay ng tao? Alam po nyo, no one is immune, no one is exempted sa hapdi at kirot na dulot ng kapighatian. No one, ibig sabihin, mahirap, mayaman, mananampalataya at di mananampalataya ay hindi po immune o hindi po manhid na hindi niya maramdaman. At wala po rin exempted na sa hapdi at kirot ng dulot ng kapighatian. At sabi nga po ng mga commentators ay ito po ay totoo that life is a series of problems. Life is a series of problems. Na every time you solve one, another one is coming and another one is waiting. Parang alon ng dagat. Matapos mong masolve yung isa, ay ito na naman yung isa. At marami pang nag-aantay na tulad ng alon ng dagat. Pero ganun pa man, meron namang good news sa mga problemang ito. That God has a purpose. May layunin ang Diyos behind every problem that comes into our lives. Nabaga ganon, may kirot at hapdi, subalit mayroong mabuting balita that God has a great plan of these problems na siya nga pong darating sa ating buhay. And also, God uses these circumstances, these troubles, for the transformation of our lives. Ginagamit ng Panginoon ang mga sitwasyong ganito para mabago, no? Transformation, yung metamorphosis, sabi ng science, at yung developmental change or conversion. Hallelujah! At ako po ay naniniwala ngayong pong gabi na bahagi po ang buhay ng isang tao ang mga masasalimuot na problema ng buhay. Ngayon, tingnan po natin in our perspective na yung mga buhay na punong-puno ng problema ay binago at patuloy na binabago ng Diyos. They are those men and women who are, may dalawa po ako ibabahagi sa atin na bunga po ng isang buhay na binago ng mga kapighatian. Una po ay always rejoicing. Always rejoicing and giving thanks. Parating nagagalak at marunong magpasalamat. Yun po yung tatak ng mga buhay na binago ng mga kapighatian. Sabi po ng 1 Thessalonians 5:18,
Give thanks in all circumstances, not for all circumstances. Sabi pa ni Pablo dito, give thanks in all circumstances, not for all circumstances. Sabi ng pangkat-16, magalak kayong lagi. Pangkat-18, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Ano po ang ibig sabihin nito? What does this mean? Tayo po ba ay nagpapasalamat dahil may sakit tayo? May karamdaman tayo? Nagpapasalamat ba tayo dahil may problema tayo at may kapigatian? Ganun po ba ibig sabihin na give thanks? Hallelujah. At sasabihin po natin sa Lord, Lord, salamat may sakit ako. Lord, salamat may problema ako. Meron akong kapigatian. Yun po ba ang ibig sabihin ng give thanks? Subalit, sabi pa ni Pablo sa verse 18, Paul was not teaching us that we should thank God for everything that happens to us, but in everything, give thanks to the Lord. Kasi iba po yung kahulugan ng for everything and in everything. Pansinin po natin ito. Meron akong kinuhang halimbawa. That temptation does not come from God. Ang tukso ay hindi nanggagaling sa Diyos. But temptation comes from the devil. Ang tukso ay nanggagaling sa diablo. And when it strikes onto our lives, meron po akong dalawa na sikreto na panlaban natin sa temptation na ito. That when temptation strikes to us, when temptation comes into our lives, unang-unang gawin po natin ay submit yourself to God. Submit yourself to God. Ibig sabihin, pasakop tayo sa Panginoon. Ang gusto mangyari ng Diyos when we submit, when we surrender to the Lord, yield to God's authority and His will. Pasakop po tayo o surrender. Isuko po natin sa Diyos ang ating po mga sarili. Yield to God's authority and His will. And also, commit your life to Him and His control. Hindi lang po tayo sumuko o isuko sa Diyos ang ating sarili, but we commit our lives to Him and His control. Commit, ibig sabihin, italaga ang ating sarili sa Diyos. At alam po natin that God is in control. And also, be willing to follow Him. Be willing. Tayo po ay handang sumunod sa Kanya. Ito po yung submission. Submit ay meron pong military word yan submission. Submit, this is a military word. That means get into your proper rank. Get into your proper rank. Ibig sabihin, when a private soldier acts like a general, there is going to be trouble. Totoo yun, na yung isang private ay mag-asta parang isang general. Because private, yung pong ranggo ng isang military, ay has no authority na utusan yung higher rank sa kanya. Bagkus, papasakop siya sa mga higher ranks in the military service. Submission is the key to resist the devil. Ito po yung pinakamainam na susi at panlaban natin sa diablo on how to resist the devil. We must submit ourselves to the Lord. Kaya nga po, those men and women na paraging nagagalak para marunong magpasalamat sa Panginoon ay halata at kitang-kita sa kanilang buhay ang pagsunod at handang sumunod. Ganun po yung yung mga tao na parating nagpapasalamat sa Diyos. Halata at kitang-kita sa kanilang buhay yung pagsunod at handang sumunod. Kaya nga po, ito po yung unang tanda na sa verse 18, tayo magpasalamat lagi sa Panginoon. Ibig pong sabihin, hindi po tayo nagpapasalamat na mayroong sakit tayo. Hindi po tayo nagpapasalamat dahil may kapigatan po tayo. Bagkos, tayo po ay nagpapasalamat lagi sa Panginoon dahil sa kagalingan ng ating mga sakit. Right? Iyon po yung tanda ng mga taong binago ng Diyos at patuloy na binabago ng Panginoon. Yung handa magpasalamat dahil sa kagalingan na binibigay sa atin ng Diyos. Tayo pinapapasalamat dahil sa katugunan sa ating mga problema
at tamang solusyon sa lahat ng uri ng suliranin at kapighatian. Hallelujah. Napakaganda po yan, di ba? Ito po yung tanda yung marunong magpasalamat sa Panginoon at parating nagagalak. Hindi tayo nagpapasalamat dahil meron tayo sakit, meron tayo karamdaman, at we are in trouble. Tayo po ay dumadanas ng kapighatian sa buhay. But tayo po ay lagi nagpapasalamat dahil sa kagalingan na binibigay sa atin ng Diyos. Dahil sa tamang kasagutan, solusyon sa ating mga problema. And also, yung katugunan sa ating mga pananalangin. Kaya nga po napakahalaga mga kapatid na maintindihan po natin ito. So, mga kaibigan, mga kapatid, makinig po tayo. That God allow these things to happen. A God that is so powerful, God omnipotent, that God so powerful, omnipresent, that ang dako ay naroon, and omniscient, all-knowing God. This God allow these things to happen. And He may bring good things out of this. Yun po ang Diyos na kilala natin, Diyos na tunay at totoo na buhay sa ating pong mga buhay. Ang Diyos pinapayagan niya na mangyari ang mga kapighatian ito. Subalit sa kabila po nun, meron siyang that He may bring good things out of these troubles. Hallelujah, napakabuti ng Diyos. Kaya tama po ang sinasabi ng Romans 8:28. And we know that all things work together for good to those who love God and called according to His purpose. Napakabuti. Ang Diyos ay magkakalakip-lakip ang lahat ng bagay. Dahil ito po ay pinapayagan ng Diyos na mangyari sa atin. But there's that He may bring good things out of this. Kaya in everything, God allows to happen and permitted to happen. God allowed these things to happen and permitted them to happen in our lives. All this happens, including our mistakes, including our hurts, yung pong sugatang damdamin o sugatang kaluluwa. Pinapayagan ng Diyos ito na tayo magkamali at makaranas ng mga hurts sa ating pong mga puso. Alam nyo, God has plan and purpose for all these things. So, a life transformed by trouble, I always rejoicing and giving thanks to the Lord. Amen. Gets nyo ba yung ganong mga attitude na yung mga binago ng kapighatian ay yung mga tao, mga babae at lalaki na palaging nagagalak at marunong magpasalamat. Yun po yung una. Pangalawa po na tatak ng mga taong binago ng Diyos ay they never give up. They never give up. Kaya sabi po ng James chapter 1 verses 3 and 4. Let me read. Sabi po ng verse 2, verse 2, consider it pure joy whenever you face trials of many kinds. Verse 3, because you know that the testing of your faith develops perseverance. Perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Napakagandang panghawakan na consider it pure joy. Whenever you face trials of many kinds, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napatatag ang ating pananampalataya sa mamamagitan ng pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Napakaganda. Now, papasilin po natin habang bababayin po natin mga talatang ito that Jesus does not say, if you face trials. Jesus does not say, if you face trials, but whenever you face trials. Diba? Consider it pure joy whenever you face trials of many kinds. The point is not to pretend to be happy when you face pain. No? Huwag po tayong mag-pretend o expression na tayo po ay masaya kung tayo po ay nasasaktan o may problema.
The point is not to pretend to be happy when we face pain, but to have a positive outlook. Yung consider it pure joy, it's a positive look. Hallelujah. Bakit? Because of what trials may bring and produce into our lives. Diba? Magkaroon po tayo ng positive outlook sapagkat sa bawat trial ay meron pong dala at meron pong bunga. What trials may bring, what trials produce in our lives. Hallelujah. Because hardship can turn into learning. Yung mga paghihirap ay may dala pong katuruan yan eh. Yung paghihirap may dala pong lessons or learning in our lives. Hardship can turn into learning, into lessons of our lives. And also the tough times, yung mga tough times natin can teach perseverance. Yung mga masasalimot o yung mga tough, yung talagang matinding dagok ng buhay natin ay can teach perseverance. That's why those yung mga taong binago at patuloy na binabago ng buhay, we claim that experience is our best teacher. Siya po yung nagtuturo sa atin, no? Yung experience natin, yung mga mistakes, mga problema, mga kapigatan nito ay may dulot na karunungan at may bunga and that produce in our lives. Experience is the best teacher. So, paano natin masasabi na hindi tayo bibigay, na hindi tayo susuko? Mahirap atang sabihin, I will not never give up. Masasabi ng mga taong ganun kasi there's something in their hearts. That's why ito po'y usapin on our character. A humble and a teachable attitude. Yung pong mga mapagpakumbaba at yung pong marunong magpaturo na saloobin o character, sila po yung makapagsasabi na hindi ako susuko, hindi ako bibigay. I will never give up. Hallelujah. Because we believe that there's no growth without change. Ito yung maliwanag po. That there's no growth, wala pong paglago without change, na walang pagbabago. And no change without loss. And no loss without pain. Ano yan eh? Magkakalakip-lakip yan lahat. No? Wala pong pagbago, wala pong paglago kung walang pagbabago. At walang pagbabago kung walang pagkawala. At wala namang pagkawala na wala pong kirot at abdi. Amen? Because it is the fire or it is the pain of suffering that brings forth transformation. Ito po yung sangkap ng kapigatian, the fire or the pain of suffering. Ito po that brings the transformation in our lives. Ito po yung magbibigay sa atin ng pagbabago, yung pong kirot at hapdi o suffering ng mga kapigatiang ito. These things will transform our lives. Kaya nga today, if you face troubles in your life, mawalan ng first love, ibig sabihin ng first love, yung mahal mo sa buhay, mawalan ka ng mahal sa buhay, mawalan ka ng kabuhayan, mawalan ka ng bahay. Ito po yung mga first love natin. Eh kung ito po ay mawala, ano ba ang attitude natin? At naturally, ang sasabihin ng mga normal na tao ay sasabihin nila sa Panginoon na, Lord, why me? Panginoon, bakit ako? Bakit kami? Bakit kami? Bakit mo kinuha yung aming mga first love? Ito po yung natural na response ng mga tao. But instead na yung mga binago ng Diyos na merong mga pagbabago, dadulot ng mga sufferings na ito, yung fire, yung pain of suffering, ay iba yun po yung masasabihin nila sa Panginoon. Sabihin nila, Lord, what do you want me to learn through these troubles? Iba po yung outlook, iba po yung perspective ng dalawang tao na ito eh. Yung normal na tao, sasabihin ng Lord, bakit ako? Bakit kami?
Pero yung mga na-transform na buhay, na dulot ng kapigatian na ito, ang sasabihin nyo, what do you want me to learn about these things? Lord, what do you want me to learn about these troubles? So, pagka ganun, then trust God. Magtiwala sa Diyos and keep on doing what is right in His sight. Ano yun? Tuloy-tuloy yun. Tatanungin mo sa Panginoon, Lord, what do you want me to learn about through these troubles? And trust the Lord. Magtiwala sa Panginoon and keep on doing what is right in His sight. Ang malalim po yun. So sabi ng Hebreo, Kabanata 10, pangkat 25 hanggang 36. Kaya sabi dito, kaya't huwag kayong mawalan ng pananalig sa Diyos. Kaya't huwag kayong mawalan ng pananalig sa Diyos. Kinakailangan kayo magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang mga ipinangako. So, sa kabila po ng mga kapigatan nito, tayo po ay dapat na magtiis. So, why give up? Bakit ka nga susuko o bibigay? Instead, don't give up. Don't give up. At ang kasunod nyo, alam nyo, grow up to maturity. Hallelujah. Napakaganda yun. Don't give up. Grow up to maturity. Hallelujah. At alam, truly, the Lord has a purpose behind every problems and troubles. Pinapayagan ng Lord po yun na mangyari sa atin, lalo na yung troubles, kapigatian. Hallelujah. And in our response, dahil tayo binago na ng Panginoon, trust the Lord. And make all these troubles and keep on doing what is right. So, madali pong matandaan sa gabi na ito, mga kaibigan, sa mga kaibigan natin na nanonood sa ating online o virtual gathering, prayer gathering, ay ako po ay naniniwala na naway masama po tayo sa mga buhay na binago ng Diyos. A life transformed by troubles. Kaya una, always rejoice. No, always rejoice. Magalak lagi and giving thanks to the Lord. Na tayo marunong magpasalamat. At pangalawa, don't or never give up. Huwag po tayong bibigay. Huwag po tayong susuko. And I believe, isa lang po ang ating pupuntahan that we may experience a life transformed by trouble. Amen? Napakaganda. Ito po ay simple, but hingin po natin sa Diyos na bigyan po tayo ng pangunawa, ng malalim na pangunawa, and to apply the principles of the Holy Scriptures. Kaya ngayon pong gabi, ako po ay naniniwala na saan man tayo nadako sa mundo, sa buong Pilipinas, maging sa ibang bansa sa mundo na ito, ano man po ang dinadanas natin sa mga oras na ito, ay i-apply po natin yung mga prinsipyo na ating napag-aralan, na sa mga kapigatian, always rejoice. In everything, sa lahat ng mga sitwasyon ng buhay, in everything, give thanks and rejoice to the Lord. And never give up. Huwag po tayong susuko sa buhay na ito dahil ang buhay ay punong-puno ng mga problema. Kasama natin sa buhay natin ang mga problema. Hindi po makakaiwas po tayo. No one is immune and even exempted to these troubles. Hallelujah. Kaya ngayon pong gabi, hingin po natin sa Panginoon na yung mga talata na ating napag-aralan, na magkalakip lahat ito mangyayari sa buhay natin. Nakabase at the end of the day, masasabi natin ng Diyos ay mabuti at ginagamit ng Panginoon ang mga problema, mga kapigatian nito to refine, to fire our faith, no? Sa sinasala ng Diyos ang ating mga pananampalataya. Kaya ngayon pong gabi ay papanalangin po natin ang ating mga problema, and we believe ng Diyos ay palaging tumutugon sa ating mga problema. Binibigyan tayo ng tamang solusyon sa mga problemang ito. At higit sa lahat, siya'y nangako na hindi kailanman tayo iiwanan at hindi kailanman tayo pababayaan ng Diyos. Kaya trust Him to these troubles. Hallelujah. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, I strongly believe
na tayo po ay nakasagap ngayon, nalaman natin ang katotohanan na ang buhay, that alive is a series of problems. Everyone you solve, another one is waiting, another one is coming, parang alon ng dagat. Pero gano'n man karami ang problema, mas maraming solusyon ng Diyos sa mga problemang ito. Amen. Hallelujah. Kaya tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa iyong kabutihan. Salamat po, Panginoon, sa iyong mayamang biyaya at habag. Na bagamat kaakibat ng buhay na ito ang mga suliranin o mga kapighatian, na sinabi nga ng John 16 verse 33, "In this world we will experience trouble." Sa bibig mismo ng Panginoong Hesus, nagmula na kami nga po ay hindi ligtas sa mga troubles na ito. Subalit, sabi niya, "Take heart, I have overcome the world." Magpakatatag kayo sapagkat napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Panginoon, ngayong pong gabi, ito po ang panghahawakan po namin. Panghahawakan po namin, dakilang Diyos, na sa kabila ng problemang ito ay may layunin ka. There is a great plan behind these problems in our lives. At naway sa mga problemang ito ay muling nadalisahin mo ang aming pananampalataya. Bibistahin mo po kami, Panginoon, sa problema na ito. At bigyan mo po kami ng lakas ng loob, ng determinasyon na hindi po bibitaw, hindi po kami bibigay, Panginoon, sa mga kapighatian na ito. Bagkos kami po'y mananangan sa iyong salita, magtitiwala sa iyo, Panginoon, and always do what is right in your sight, Panginoon. Salamat po, at alam ko po, dakilang Diyos, anumang kalalagayan ng aking mga kaibigan na sumusubaybay sa virtual prayer gathering na ito, ay hipuin mo minsan pa, Panginoon, ang kanilang mga buhay. Sila man po ay may mga problema at sunod-sunod na problema o dagok ng buhay na ito. Lord, encourage them because you are our great encourager, Panginoon. Hallelujah, sapagkat ikaw ang may kakayanan, ikaw ang may kapangyarihan na magbago sa aming pong buhay, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Salamat po, Panginoon, sa tagumpay. Salamat po, Panginoon, sa pagbabago at patuloy na pagbabago sa aming mga buhay from glory to glory in the name of Jesus. Lord, we honor you, Father. Stretch forth your miraculous hand. Touch our lives once again and touch these hands lifted on the high, Panginoon, with a fresh anointing that will destroy the yoke of the devil upon our lives in the name of Jesus. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa paghipo once again in our hearts and our lives, O God. Salamat po at alam po namin na kami po'y pinagaling mo na, Panginoon. Kami po'y may katugunan sa aming po mga problema, may tamang kasagutan sa aming mga problema. At kami po ngayong gabi, sa mga susunod pang mga araw, ay pinalakas mo na kami to harapin, to face all these problems, to face all these trials, O Lord, these troubles in this world. In Jesus' name. Salamat po, Panginoon, at alam ko po na meron ka ng pinapagaling, marami ka ng sinusolusyonan ng mga problema ng aking mga kaibigan at aking mga manggagawa sa pangalan ni Jesus. Salamat po at selyuhan mo po na banal mo dugo ang lahat ng katugunan sa aming pong mga panalangin. In the name of Jesus, we honor you and we think na marapat lamang, Panginoon, na ikaw ay pasalamatan, marapat lamang na ikaw ay tanghal, Lord, sa gawain na ito. In the name of Jesus, salamat po sa paggamit mo sa platform na ito at maabot, Panginoon, ang bawat sulok ng mundo na ito. In the name of Jesus, we honor you and we thank you, God. In Jesus' name, this we pray. Amen and Amen. Salamat po ng marami sa aking mga kapatid, mga kaibigan. See you again on Friday sa ating pong virtual gathering on Facebook page ng JL Nag-Isang Nayon. Glory to God. Shalom. Praise God. Gathered, been there.
the